La! Sinong hero to? Porma boy. Porma no? Wow! Sino yan? Di ko nga alam eh. Tingnan natin. Double level skin ni Tamos! Porma! Guys, ang ganda ng bagong skin ni Tamos! Try kaya natin sa RG. Tara, tara! Game. Tara. Hindi ako mapapatay niyan. Tara. Nabalik na si Tito. Tara. Flick irat na oh. Tara. Sige, ano ko? Oo. Ano? Nice one. Bus yan. Ubus kayo, men! Yan, bin. Unat yan, Jake. Kunat ko lang, mas makunat sa apat ko. Ulit, 2 multi. Nga pala guys, pwede nyong magamit yung mga naipon yung promo diamond sa pangdoro ng skin na Tamos. Ayan, I love you. Ay! Ang angas ng skin na to! Grabe guys, mag-RG lang sana ako dito pero pagtingin ko sa mapa, may Dino Planet na. Hindi ako makapaniwala kaya agad-agad kong tinignan kung anong itsura. Grabe, nakakatatot. Heto na yung red block ngayon guys, tingnan nyo naman, mas umangas tingnan. Tapos after nun, nagtungo naman ako sa blue block, ay may halimayaw. Mas lalong nakakatatot yung lord ngayon guys, tingnan nyo, may 2 blade ng hawak. Uy, teka lang, ano to, bayawak? Eto na yung dating crab dito sa XP lane, naging dinosaur na merong itlog. Napaka-cute naman. Syempre, hindi mawawala dyan yung lito. Tingnan nyo guys, lumilipad na. Tapos ang kagandahan pa niyan, kapag nakuha nyo, merong susunod sa inyong maliit na ibon. O diba, napakaangas. Naglakad-lakad pa ako dito na parang nasa zoo. Tapos nagulat ako yung turtle, nakakatatot lalo. At ang pinakahuli, itong gold crab, naging dinosaur na kulay brown ba to? Basta guys, napakaganda ng mapa na to. Mas lalo akong ginaganaan magralo. Grabe! Grabe itong nakalaban kong tiga Maynila guys, napakalakas. Ano kailangan nyo kay Check? Papalaban po sana ako sa kanya eh. Malakas ba yan? Saan kayo galing? Galing nga ng pamilya, galing Santolan. Galing pang Santolan, guys. Pumunta dito para kalabanin si Check. Tingnan natin kung worth it ba yung punta niya dito. Siguraduhin kung sulit yung punta ko dito. Halatang pinaghandaan niya ng husto tong laban na to. Kasi bawat galaw niya sobrang pulido. Tayo ko! Sinasabayan ko lang siya nung una kasi prickle lang naman yung gamit niyang battle spell. Kaya feeling ko kayang-kaya ko. Ngunit ang nangyari ay ganito. Pilikiran na ako sa mukha. Hanggang sa dumating na yung oras na nasobrahan na siya sa pag-aasim. Parang nag-dive sa swimming pool na 10 feet ang lalim. Pumasok! Pumasok siya! Dahil sa malaking pagkakamali niyang yun, sa wakas nakabawi na ako. Kahit magkasalubungan kami, hindi na ako kinakabahan dito. Sa bawat pagtuhog ko ng sibat, malaking isda ang aking nalalambat. Kapag kumagat sa pain, doon ko nasisimulang maratrat. Ipit! Sa puntong to, nasobrahan ako sa pag-iingat. Paglabas niya, akin siya agad nasalat. Ngunit sa bawat kasiyahan, palaging may kapalit na lungkot. Nagulat ako nang bigla niya akong tinoroto. Nasaktan ako ng sobra sa damage niya. Pinilit kong makatakas, ngunit huli na ang lahat at di na umubra. Sayang! Nang mabuhay akong mag-uli, sinubukan kong makabawi. Umisod lang ako ng kaunti para maiwasan ang pagkakamali. Dito na magkakaalaman kung sino ang mapupuri. Lalo na ako dito. Hirap. Kaya pa ata. Nice game. Pili ka, Shyrox perfume o finger sleeve? Finger sleeve na lang. Nice game. Last din guys, butikan na ako ng early. Natapos na ang lagyan ng bubong tong pwesto ko ng 1v1 guys, kaso nga lang hindi kami makaupo kasi butas pa. Kaya naman bumili na kaagad ako ng plywood o ng lapida. Bale eto nga pala yung magsisilbing upuan at lamesa. Yun nga lang kailangang bawasan kasi masyadong mahaba. Nilabas ulit ni kuya tong kulay asul na tali para hilaing muli. Grabe, nagkaroon ng asul na tinta na parang bahaghari. Napakabilis lang hatiin guys kasi high-tech na tong ginamit na lagari. Si Papa nga natulala na lang habang pinagmamasdan at sinusuri. Subalit ilang sandali lang parang nabulunan tong gamit na lagari ni Kuya. Kaya sinilip niya kung meron bang nakasingit na tinga. Buti na nga lang kanyo, wala. Kaya tuloy pa rin ang trabaho at paggagawa. Maya-maya nga lang natapos ng putulin tong unang tabla. Sa wakas magkakaroon na tayo ng patungan na lamesa. Bali ang kakailanganin nga pala natin guys dalawa kasi nga yung upuan lalagyan din, 'di ba? Kaya ginuhit-guhit
Ginuguhitan na ni kuya para pantay ang pagkakagaya. Tapos hinati niyang muli katulad nung kanina. Nakakatuwa nga tong si kuya guys kasi napakapulido niya gumawa. Tingnan nyo naman, pinapakinis pa. Napakalaking tulong yan para hindi tayo masugatan kapag sumayad ang paa. Pagtapos nun, kanya nang hinila. Makikita na nating lahat kung gaano ba to kaganda. Samot-sari yung nararamdaman ko dyan guys, pero nangingibabaw pa rin yung kaba. Pero napalitan ng saya kasi ganito ang naging resulta. Grabe, napakasolid. Kapag nakipag 1v1 ako dito, sobrang komportable na. Hindi na ako mangangalay, bagkus lalakas pa. Kung mapapansin nyo, may ginuguhitan siya dito. Hindi kasi maitiklop yung lamesa kasi yung plywood ay sobra. Kaya oras na para putulan naman tong bandang ibaba. Hindi ko maitanggi sa aking saliri guys na sobrang nabibilib ako dito sa manggagawa na to. Isipin nyo, 6,000 lang yung budget ko pero ganito kabongga ang naging anggulo. Hindi ka talaga madidismaya kapag siya ang tumirada. Kita nyo, may paliha pa. Kapag nakita nyo sa personal tong gawa niya, manlalaki ang inyong mga mata. At ayun na nga guys, pagkasalpak niya, ayun, saktong-sakto na. Finally, natitiklop na itong customized na table kong lamesa. Halos palakpakan ko dyan si kuya kasi ngayon ko lang naranasan yung ganito, yung matupad ang aking gusto. After nun, pinagbabareta niya na para hindi matanggal basta-basta. Medyo may katigasan pero kayang-kaya. Inupuan nga agad ni Papa guys, so nakataas pa yung paa pero bumaba din siya kasi yung mga tornilyo medyo maluwag pa. Excited na ako kaya tinesting ko na kaagad kung ano bang magiging pwesto ko. Naku, hindi mababa, hindi mataas, saktong-sakto. Marami na naman ako madudurog nito. At syempre guys, bilang pag-iingat, pinabutasan ko kay kuya ng maliit na bilog para lusutan ng padlock. Hindi masyadong halata kasi hindi ganun kalawak. Tingnan nyo, kasyang-kasya kapag itinali ko na. Ibang klase talaga mag-isip tong si kuya. Parang ako lang no? Minsan gumagana ang pagkatalino. At dahil hindi pa ako nakontento, papalagyan ko din ng puting cover to. Nilapatan lang muna ng pampadikit para maging solido. Nung medyo tuyo na, doon na namin naisipang idikit siya. Napakasarap sa pakiramdam kapag nakikita mo yung magulang mong sumusuporta. At panghuli guys, itong pinaka-plastic niya amin nang hinila. Hirap na hirap nga ako dyan habang pinapanood si kuya. De, biro lang guys, sobrang saludo ako dito kay kuya. Kung di dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng pwesto ng 1v1 na ganito kaganda. Carbon, Lodi. Hindi pa nga masyadong tapos guys, may mga dumayo kaagad ng mga bata. Kaso nga lang, lato-lato ang sa akin inaaya. Tingnan nyo guys, ang lala nitong one-apply na to. Pumunta dito para lang ngayain ng TikTok si Nana de Coco. Tingnan nyo, kanina pa yan dyan, pinaalis ko na yan ha. Ayan o. Dadayuin si Nana de Coco para lang sa TikTok. May asawa na't lahat-lahat. Ang kulit pa rin Kahit pa sabihin natin kaibigan lang yan. Kung bababa dun ha. Hindi. Bumaba ka ng tanong mo. Hindi pa sa akin. Hindi nadadala yung one-apply na yan Dito guys, nakalaban ko yung top global zilong na si Daxma. Ang malas ko nga lang kasi naban si Moscube tapos nag-akay na lang ang mahirap pa dyan, naka-assassin emblem. Ang challenge kasi na nabunot ko, kailangan tank ang gamit ko tapos naka-assassin emblem. Bali Tide Clash 5v5 nga pala tong labi na to. Unang digmaan, naipit ko kaagad si Daxma dito. Kala ko nung una hindi si Daxma yun, legit pala. Gagi, nakuha! Nakakasayang! At dahil natalo nga ako sa challenge na yun guys, namigay agad ako ng tigpa 500 dias sa mga nanonood. Grabe, ang suswerte nila! Screenshot mo to, Alexander. Nanalo ka ng 500 dias. Andre Niones, si Andre. Okay, nanalo ka. Screenshot mo to Si Antonio, ito guys, Antonio Andres Ramos. Kung sino yung pinakadulo guys na nag-ano screenshot mo to, Antonio Andres Ramos, nanalo ka. Okay, meron din naman akong copy dito, screenshot ko din.